Good day mga ka-fixit! 5 dahilan kung bakit namamatayan ka ng makina sa manual transmission na sasakyan. Yan ay ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Good day mga ka-fixit! Sa video na ito ibabahagi ko sa iyo ang 5 dahilan kung bakit ka namamatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang pinakaunang dahilan, ang possible reason kung bakit ka namamatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan ay ang iyong mismong sasakyan mga ka-fixit. So huwag mo munang sisihin ang sarili mo, no? Maybe it's not you, maybe it's not me. It's your vehicle mismo mga ka-fixit. Minsan kasi merong diferensya ang ating sasakyan na nagiging dahilan kung bakit tayo namamatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan. Baka naman hindi tama ang adjustment ng iyong clutch, possible din na may problema ang iyong transmission, o possible din naman na may problema ang iyong fuel line. So all of these reasons ay magko-contribute para mamatayan ka ng makina sa manual transmission na sasakyan. Okay? So yun ang unang-unang dahilan mga ka-fixit. So considering na condition ang iyong sasakyan at 100% in tip-top condition yan para maimaneho mo na hindi siya magiging dahilan ng pagkamatay ng makina, ang pangalawang dahilan kung bakit po tayo namamatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan ay ang mabilis na pagbitaw sa clutch pedal. Okay? So yung mabilis na pagbitaw sa clutch pedal, lalong-lalo na kapag umaarangkada ka, no? Magiging dahilan yan para mamatayan ka ng makina. So palagi ko sinasabi sa mga past na vlogs natin na kapag nagpapaarangkada tayo sa manual transmission na sasakyan, no, ilagay natin yung ating RPM at 1000 RPM sa patag na kalsada, ilagay natin sa clutch biting point yung ating clutch, hold that for about 1 to 2 seconds, no, or 2 to 3 seconds kapag nagpapaarangkada ka sa manual transmission na sasakyan. At ang kapag takbo ng iyong sasakyan ay nasa 10 km per hour and above na, pwede mo nang bitawan yung clutch all the way up dahil hindi ka na mamamatayan ng makina at that point. Okay? So huwag mong i-release agad-agad yan kapag nagpapaarangkada ka ng manual transmission na sasakyan kasi mamamatayan ka talaga ng makina. Kumbaga wala pa yung sasakyan sa momentum level niya, pinakawalan mo na siya, yung clutch all the way up mo, sabihin na naman natin about 4 to 5 kilometers per hour, pinakawalan mo na yan. So possible ka talagang mamatayan ng makina kasi may manginginig yan hanggang sa hindi na masuportahan ng makina mo yung speed ng iyong sasakyan, no? Tuluyan na talaga siyang mamamatayan, lalo na sa mga paakyat na kalsada. Kaya nga sa mga paakyat na kalsada, mas ina-advise ko na mas taasan yung RPM level na generate mo sa engine, about 2,000 to 2,500 RPM kapag sobrang steep yung kalsada, at i-hold mo yung clutch biting point at about 4 to 5 seconds kapag nagpapaarangkada ka para hindi ka mamatayan ng makina sa mga paakyat na kalsada. Okay? So actually marami na akong ginawang videos tungkol dyan sa uphill starts at sa pagmamaneho sa mga uphill na kalsada. So maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na tayo sa description below para mapanood mo. Pangatlong dahilan kung bakit tayo namamatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan ay ang paghinto na di inaapakan ng clutch pedal. Okay? So dito sa usapin na ito, yung paghinto na hindi inaapakan ng clutch pedal, considering na naka-engage po yung gear. Okay mga ka-fixit? So kung naka-engage ang gear ng iyong sasakyan sa iyong transmission at hindi mo inapakan yung iyong clutch all the way down, paghinto mo, mamamatayan ka talaga ng makina. Okay? Pero sa pinopromote ko sa channel na ito na yung safe coasting in neutral, na kapag hihinto ka at ang speed ng iyong sasakyan falls below 20 km per hour, 20 km per hour and below, pwede mo nang ilagay yung iyong transmission sa neutral habang nagpo-progressive braking ka na lamang sa iyong paghinto. So in that way, paghinto mo, yung brake pedal na lamang ang iyong inaapakan, hindi mo na kailangan mag-clutch all the way down. Okay? Maglalagay din ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video natin sa description below para mapanood mo. Okay? So never nahihinto ka na hindi mo i-clutch all the way down considering na naka-engage yung gear. Okay? Madaling tandaan mga ka-fixit, isa puso't isa isip mo yan para hindi ka mamatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan. Okay? So ang fourth reason kung bakit ka namamatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan ay ang maling pagpapalit ng cambio. So sa maling pagpapalit ng cambio, ito yung wala pang ang buwelo yung sasakyan mo, o sabihin na lamang natin sa pag-arangkada, inilagay mo na agad ng second gear at aarangkada ka sa second
mahihirapan yung sasakyan mo na umarangkada, lalong-lalo na kapag kulang yung gas na sinusupply mo sa engine. So manginginig yung makina at mamatayan ka ng makina sa manual transmission sa sasakyan kung hindi mo tataasan yung RPM level na generate mo sa iyong engine. Okay? Ganon din kapag kumambyo ka, sabihin na lang naman natin, halimbawa nasa first gear ka at bumuelo ka, imbes na mailagay mo ng second gear, na accidentally na ilagay mo ng fourth gear, so pwede ka rin mamatayan ng makina sa pagkakataon na yun, lalong-lalo na kapag nasa paakyat kang kalsada. Okay? Kasi hindi kayang suportahan ng fourth gear yung kasalukuyang speed na tinatakbo na iyong sasakyan. So I assume kung galing ka sa first gear at kakambyo ka into second gear, ang speed ng iyong sasakyan nun ay nasa 20 km per hour pa lamang. So kung accidentally na ilagay mo sa fourth gear, mamamatayan ka talaga ng makina. Panglima na dahilan kung ba't ka namamatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan, wala sa timing ang pagpapalit ng cambio. So kung wala rin sa timing yung pagpapalit mo ng cambio, sabihin na lamang natin na sobrang baba ng RPM level ng generate mo sa iyong engine, binalamang natin nasa 1,500 RPM ka pa lamang, cambio ka na ng cambio. Pag arangkada mo, cambio ka agad. Then nasa 1,500 RPM pa lang, cambio ka din ulit. So wala pang buwelo yung sasakyan, wala pa siya sa tamang timing. So hanapin mo yung tamang timing ng iyong sasakyan. So ito ang sweet spot ng sasakyan nito, around 2,000 RPM, 2,000 to 2,500 RPM. Yun yung tamang timing ng sasakyan na to kapag ka nag-upshift ako. Kapag ka nagda-downshift naman, I'm basing my on my speed ng ating sasakyan, kaya nakakapag-downshift tayo ng tama. So kung wala sa timing, possible ka rin na mamatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan. So, panatilihin mo na nasa tip-top condition yung sasakyan, ganoon na rin ang iyong sarili para maimaneho mo ng tama yung iyong manual transmission na sasakyan. So lahat ng mga dahilan kung bakit ka namamatayan ng manual transmission na sasakyan is madali namang i-prevent yan basta alam mo yung tamang operation para hindi ka mamatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan. So lahat ng mga sinabi ko na ito, isa puso't isa isip mo para hindi mangyari sa'yo, at kung mangyari man, learning experience yan sa'yo para sa susunod na pagmamaneho mo ay hindi ka na mamatayan ng makina. Okay mga ka-fix-it? So palagi mo lamang papracticein yan para maging automatic reflex action and muscle memory ng iyong katawan, at sa susunod hindi mo na yan kailangang isipin. Palagi kong nga sinasabi na palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Pero rin po tayo ng mga Facebook Reels, panoorin nyo rin po yan dahil araw-araw po tayo nag-upload ng bagong video. Again, my name is Dennis of Fix It Dennis, saying, fixing the way we drive. How much nga ma'am? Ay, magkano nga? Tama. Thank you.